Ang campaign against drugs is a human rights campaign, is a pro-life campaign. Dahil pumapatay ang drugs. At kung titignan niyo yung statistics, grabe talaga. No? Hindi ordinaryong kabastusan, acts of lasciviousness, hindi ordinaryong suntukan or mga physical harm. We're talking about the worst kind of murder, the worst kind of rape, the worst kind of stealing, cheating, lying, etc. No? It really destroys families and communities. So guys, that's the first lesson I want to emphasize today. We should all pray that we be on God's side, hindi that God be on our side. I'll give you a very controversial example. Controversial not because it's an example, but because there's two sides to the coin. For example, with the controversy sa Senate, may humirit na, bakit Senator Pia, kinamusta mo ba yung magulang ng biktima ng extrajudicial killing? And then may nagtatanong sa akin, how can I talk about the right to life in the United Nations when I was Secretary of Foreign Affairs? Because there are two views. One view is that drug addiction, ang pagkalat ng narcotics o bawal ng gamot, led to rape of 2, 3, 4 years old, led to families having a crisis dahil sariling anak ninanakawan ang nanay o tatay. It led to murder, it led to massacres. I'm talking about shabu. May mga ibang drugs that less ang tama sa utak, at may mga drugs that does not lead to excuse me, does not lead to violent tendencies, no? But I'm talking about shabu, no? So, ang campaign against drugs is a human rights campaign, is a pro-life campaign. Dahil pumapatay ang drugs. At kung titignan niyo yung statistics, grabe talaga, no? Hindi ordinaryong kabastusan, acts of lasciviousness, hindi ordinaryong suntukan or mga physical harm. We're talking about the worst kind of murder, the worst kind of rape, the worst kind of stealing, cheating, lying, etc. No? It really destroys families and communities. So, for many of those who were on the side of declaring war on drugs, it was not about extrajudicial killing because we do not excuse that. Because ang sinasabi nga natin, you have to do it the right way. The other side of the coin naman is yung nagsasabing it was a front at maraming pinatay na inosente o kaya pag-addict imbis na ipagamot or instead of dalhin sa rehab, pinapatay. On the side lang kaya nga po trumiple yung dami na nasa jails kasi hindi po pinapatay, dinadala sa jail. Kaya nga po dumami ang ating mga rehab center at lumaki ang budget sa rehab, not only during Duterte's time but also during Aquino's time and Duterte and now Marcos, yung rehab, lumalaki yan. But yung paglobo sa jail, yun ang example. So what do I mean by that? So pag sinabi mong right to life, everyone will claim that God is on their side. So kung nandun ka sa drug war, sasabihin mo, God is on our side kasi ayaw ni Lord ng drugs. Kung nandun ka naman sa side na extrajudicial killing yan, of course, God will be for the right of life, di ba? Ngayon, ang question kasi, was it a policy na magkaroon ng extrajudicial killing or not? Di ba? So I won't go into the merits or demerits of those arguments. I just want to point out to you how come napaka-emotional, napaka-importante yung debate when we talk about God and then we say, is He on our side? So, let me just first establish, we have to be on His side. Ang campaign against... Po mga tambayang, napakaganda po ng paliwanag po ni Senate President Cayetano pagdating po sa pulburon. Hindi po pwedeng isang side lang ang kukunin mo. Katulad po ng ginagawa po nila ngayon. Isang side lang po ang kinukuha. Yung mga biktima. Yun lang po ang kinukuhanan nila ng side, yung biktima. Pero po yung mga nabiktima, di ba? Yung sinasabi pong biktima raw po dahil nga po
dahil daw po sa war on pulburon. Sila raw po ang biktima dahil sila ay nagkamatay. Yun lang po kinukuha ng side, yung biktima raw po ng war on pulburon. Pero yung sinasabi ni Senate President, paano naman yung biniktima nung gumagamit ng pulburon? Yung kanilang pinerwisyo, sinugi, ginahasa, may bata, may matanda, pati magulang, ninanakawan. Hindi po ba ito'y crime? Kaya makikita mo, dapat both side ang pag-aaral dyan. Kaya nga po yung ginawa nila kila dating Pangulong Duterte, side lang po ng makakaliwang grupo dahil nagamit po sa politika. Ito pong war on pulburon ni dating Pangulong Duterte. Kinarga at ginamit po sa politika, number 1 po, ang makakaliwang grupo at ang nakaupo ngayon, di umano, na suwapang gahaman sa kapangyarihan at sa pera ng taong bayan. Nagamit nila para sa pagpapabagsak sa Duterte nang hindi na po makabalik sa kapangyarihan. Hindi kaya? Kaya nga po yung sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano, ito pong campaign against pulburon is a human rights campaign. Hindi po ba? Dahil alam po natin, yung lumalaganap sa atin na nakakasira ng ulo, nakakazombie, ano po? Shabu. Napakahinang klase po. Yang shabu. Hindi po katulad do sinasabi ni Senate President Cayetano. Meron po kasi mga pulburon na mga high-end. May tinatawag pa silang mga organic. Hindi po ba? Hindi masyado ang epekto sa utak. Baka yun yung ginagamit, di umano, nung ibang mayayaman. Hindi kaya? Pero yung sinasabi nga po ni Senate President Cayetano, itong nasa Pilipinas sa atin yung ginagamit ng napakaraming Pilipino na shabu. Ibang klase. Nakakagawa ng isang damukal na krimen, sari-saring krimen. Lalo-lalo na pagka wala ka ng pambili ng shabu. Wala ka ng pambili ng pulburon. Pumapasok na sa utak nila ang krimen. At nakikita na po natin ang epekto niyan. Dahil po nung panahon pa nila Pinoy, lalo-lalo sa panahon ni Pinoy, isang damukal at nagawan lang ng paraan at nahinto at dumami ng dumami po ang gumamit. At ito po'y pinigilan ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga po napakaraming pinagawa ng mga rehab. Di po ba? Mga rehabilitation center at napupuno. At sa katotohanan na hindi po ganun pinapatay sila. Napupuno nga ang kulungan. Ayon kay Senate President Cayetano, napupuno. Ibig sabihin, ikinukulong yung mga gumagamit na hindi na nakikipagbakbakan at hindi na nakikipaglaban sa kapulisan. At alam din naman natin ang history, mga kababayan, yung mga pulis, sangkot din ang karamihan dyan di umano. At ginagamit din nila itong mga lulong sa pulburon. Di po ba ginagawa nilang extra income nila ang pulburon? Ang mga narco-politics, number 1, may mga politiko. At syempre po, pati sa kapulisan. Ginagamit nila. Kaya nga, para po mailihim at maitago ang kanilang kawalangian, hindi po ba sila rin ang pumapatay doon sa ginagamit nila ng mga tulak, di umano, o runner? Hindi po ba? Dahil yan po ang nasaksihan natin at napakarami pong gumagamit din noong panahon na yon sa kapulisan na nasibak sa kanilang tungkulin. At napakarami din po mga politiko na ginamit nila na hanap buhay, pinagkakitaan ng pulburon. Hindi po ba? Kaya po sang-ayon po si Kamanong dito po sa sinabi ni Senate President na ang campaign against pulburon is a human rights campaign. Pinoprotektahan mo ang iyong pamilya.
Protektado mo kasi pag nalulong ang isa sa iyong pamilya, lalo-lalo ang iyong ang haligi ng tahanan o ilaw ng tahanan, patay na ang pamilya. Sira na ang pamilya pag may nalulong sa pulburon sa isang pamilya. Kahit anak, lalo-lalo na pag ama o asawa. Di po ba? Sirang-sira na ang pamilya natin. Hindi po ba? Wasak na. Kaya nga yan ang dapat ipaglaban mo. Ipaglaban mo ang kampanya against pulburon para maprotektahan mo, lalo-lalo ang mga susunod na henerasyon. Hindi po katulad ngayon. Ang nakaupo ngayon, mukhang pro-pulburon. Protektado pa na nakaupo yata ngayon ang mga gumagamit ng pulburon at mukha yatang nakukonsinti pa sila. Dahil yung mismo na lumaban para po sa human rights, ng mga matitinong tao, ay ipinatapon sa dahig. Ipinaglaban niya lalong-lalo ang susunod na henerasyon na hindi po malulong sa masamang bisyo. Hindi po ba? Kaya po nakakalungkot. Buti na lang po, naging Senate President po si Senate President Peter Alan Cayetano. At nakita niya po ang katotohanan. Hindi po katulad ngayon, mga kababayan. Wala pong nakikitang katotohanan para po sa ating matitinong mamamayan. At wala po tayong nakikitang proteksyon ngayon sa ating human rights para po sa masasamang tao ngayon. Dahil protektado pa nila, di umano, lalong-lalo po ang grupo ng makakaliwa. Hindi kaya, mga kababayan, yan po mga kababayan, mabuhay ka po, Senate President Peter Cayetano. At sana po ipagpatuloy po yan at yan po ang kailangan ng ating bansa. Dahil napakahirap na ng ating bansa, tapos meron ka pang isang pamilya na malululong sa pulburon. Hindi po ba napakasakit na pangyayari yan sa pamilya mo? Mahirap ka na, naghihikaos ka na, tapos meron ka pang isang pamilya na magiging salot pa at magiging banta pa sa iyong pamilya pag ito ay lulong na sa pulburon, lalong-lalo sa Shabu. Hindi po ba mga kababayan? Kaya nga po nagkakandalechi-lechi rin ang ating bansa eh. Dahil meron daw tayong Pangulo na lulong. Di umano, pagka po ang kanyang ate ang nagsabi, lulong sa pulburon. Tinatawag niyang bangag at bungit. Kaya nga po ang ating bansa, nagkandalechi-leche ang ating bansa. Laganap na laganap lahat, lalong-lalo ang korupsyon. Hindi po ba? Dahil nga po sinasabi natin, pagka lulong ka riyan, mag-iipon ka na mag-iipon ng pera, kayamanan, para hindi ka na maubusan ng pambili ng pulburon. Hindi kaya? Dahil yan po ang hanap ng gumagamit, lalong-lalo ko ikaw lulong. Laging may mabubunot na pambili ng pulburon. Hindi po ba? Maraming salamat po, Senator Peter o Senate President Peter Cayetano. At sana po ay hindi na kayo makudita. At sana rin po wala nang maghudas sa inyo pong mga kasamahan. Sana po. At para po maayos naman kahit papaano ang ating bansa. Maraming salamat po. Ingat-ingat po kayo. At thank you rin po sa gusto po natin Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. At ganun din po sa ating mga sa inyo po na nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Sa gusto po ng ating Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa patuloy po nagsusubscribe. Thank you po sa inyo lahat. At shoutout din po mga kababayan. Sa nagbibigay po ng tulong, shoutout po sa inyo. Shoutout po Eric Hershaw from Canada, Baby Roman at Ate Isa na Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, ako si Pilam, Gay at Shena, Tatay Nick from Toronto, Canada, si Nancy Lumampao, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno na from Texas, USA, Rolando Timbol at from Alberta, Canada, Ma'am LB at Shermani from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero
from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Legaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Divinagracia from Bacolod City. Thank you po sa inyo mga kabayan. Shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At God bless po sa inyong lahat. God bless po sa atin lahat. Taste lang po mga kabayan. Taste lang po tayo. Bye-bye.